Blur. Okay. And we're live. Good Tuloy evening, pa tayo. Mr. Donald Tenorio, and good evening Good, to our classmates. good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, kung nakalimutan niyo po kung sino ako po si Donald Tenorio, in case. Of course, hindi ka naman nakakalimutan ng ating mga classmates, no? At magandang Martes po ng gabi. Martes pa rin ng gabi dyan, no, Coach Donald? Tuesday night pa rin, Tuesday Ah, night. Ahead lang tayo advance ng lang kayo ng advance ng dalawang 2 oras, hours. no? Apo, advance lang tayo ng 2 hours. So Medyo sa madaling umatras salita, na. Hmm. oo, yung region nyo, ang pinaka nauuna sa mundo sa oras, tama ba? Tama. Di ba Kayo isa sa unang mga nag-New Year's, di ba? one of the islands dun sa part man ng Australia. Usually yun yung kapag New Year's Eve, yun yung pinapakita sa TV, no? Yung kung Tama. saan naunang sumikat or sinalubong Ang ang bagong taon. 12 o bagong taon. Yeah. Ayan. So magandang gabi pong muli sa ating mga early birds, no? Marami pong early birds mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ngayon po kasama natin si Coach Donald na mula rin siya sa ibang bahagi ng mundo, no? Ang tawagin ay Down Under sa Australia. Mhm. Mhm. So, kamusta naman ang Australia? Kamusta naman ang inyong kinalalagyan dyan sa Australia? Maaari mo siguro bigyan ng background kung nasaan kayo at anong ginagawa mo dyan para sa mga bagong salta dito sa Tuesday Habit natin. Papakilala talaga. Okay, ako po, okay. Magandang gabi po. Again, all the way from Australia, New South Wales, palit po ng palit. Nasa southern part kami ng New South Wales. Ang tawag po sa aming city ay Wollongong. Yan. Ito po ay coastal region, no? So south coast na kami. We are kung Sydney being known more famous, one of the famous places in Australia. We are 1.5 hours away from Sydney. Sa ngayon po ay nasa 15 degrees Celsius na. Bahala na po kayo mag-convert into Fahrenheit. Malamig na po. So medyo nakasweater. Kung sa Pilipinas po, ang tawag natin dito ay parang Baguio weather na, no? Baguio Baguio weather. weather. Baguio weather. Tapos, lately, nabanggit ko nga sa iyo kapatid kanina, no? Coach na maulan. Um, like 3 weeks ago, 4 weeks ago, there was some floodings dito sa area namin, no? Kasi galing kami ano kami, mountain sa likod, sea yung seafront ocean yung harap. So, yun nga, yung sabi mo yung downstream, no, ng tubig, no, apektuhan. Galing sa Pero, galing sa Burol, mm, o sa bundok. galing sa Burol. So far, so good naman. Everyone's safe. Again, coming from a busy weekend also for Mother's Day. Pareho naman tayo ng araw ng Mother's Day. And I Happy think Mother's magiging Day maganda. Kay Chef Jenny B. Okay, maraming Ayan. salamat. Ako rin naman, batiin mo na rin ako ng Happy Mother's Day dahil tumutulong din naman akong mamlansya at saka maglaba. No? Yung mga pinaghahatian natin yan eh. So, sa mga lahat po ng nakikihati ng responsibilidad, gaya ng paglalaba at pamamlansya, Happy Ayan. Mother's Day na po sa inyo. Happy Pag-aalaga ng Mother's Day. bata, tama po yan. Alam mo yung pagiging magulang ngayon talagang ano na mas collaborative. Ayan. Yan, tama po Hindi yan. katulad Okay. nung panahong tayo lumalaki. Speaking of nung panahong tayo lumalaki, babatiin ko ang aking biyenan. No? Even yung pronunciation ng biyenan, ano yan eh. Si Tito Pepe nagpauso ng ganyan, di ba? Sa Abay, sige, trivia yan, pagpapahalaga sa trivia. biyenan, no? Si Mami Mm-hmm. Sin Pineda ng Reyna ng Parañaque po kung tawagin natin dito sa ating Tuesday classroom. At ang mga taga-Ireland sa pamumuno ni Sherwin Julius De Leon sa Langsang, full name yan, nakita mo brad ha? Ay Galing. binabati natin at si Victor Mempin ng United Kingdom. Mga kapwa Mm-hmm. natin Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Si Stephanie Oraye, magandang gabi sa iyo. Isa ka na rin sa mga tinatawag na early birds. Si Sharina Kay at si Nestor Cadi. Si Nestor talagang naririto na siya linggo-linggo. Maraming salamat. Si Melvin. Kilala mo to, Brad? Si Melvin Dinglasan Icaro ay nanonood rin. Ayan. Yan ay At pamangkin siyempre ko. pa, Mm-hmm. at siyempre pa talagang inaabangan ang pagbabalik
ni Coach Donald. Ang magandang balita po ay si Coach Donald po ay bahagi na ng ating pool of co-host officially, no? Na-recruit na natin siya. Nakausap na yung manager niya at pumayag na sila sa isang mahabang kontrata, no? Mm. Kasama na Total siya sa sa regular niyong mapapanood sapagkat as mentioned before, no, sa mga hindi po nakakaalam at baka hindi niyo inabot. Isa yan si Coach Donald at si Chef Genevieve sa mga una nating mga naging guest, di ba? Way back in mm. 2020, no? And again, Ayan. today we commemorate our 173rd episode. No, siyempre pinapasalamatan natin yung mga kapartners natin dito, si Cheryl Gose, aka si Cher, di ba? Si Wina Pineda, si Bianca Lagdameo, na parati lang nasa behind the scenes yan. No? Siya yung gumagawa ng mga artworks, nagpo-formulate sila ng mga questions. Si Chris Guillermo, no, na talagang semi-regular na rin kagaya mo, Coach Donald. So, ngayong gabi, I'm very much excited because, of course, alam niyo naman yung pinagdaanan namin ni Coach Donald Tenorio. Marami na kami pinagsamahang trabaho at hindi lang trabaho, pati negosyo, pati mga adventures sa buhay. No? And I'm particularly fond of times na nandito si Coach Donald because he brings a different perspective na pagiging rin, ano, in his own right, no, in his own ika nga deserved right ay naging OFW rin naman, di ba? Sa Singapore, and now they've already migrated to Australia. So marami pong malalim na perspektibong dala si Coach Donald sa ating diskusyon. So yung mga nakakaraang episodes, Coach Donald, kung napapansin mo, pinagdudugtong-dugtong natin, di ba? Para yung continuity, meron kasi mga taong talagang masugid na nanonood linggo-linggo. So gusto natin merong flow at continuity ang ating programa. So ngayong gabi is no different after pag-usapan natin yung preparasyon sa isa sa pinakamalaki, I think worldwide, bro, na isa sa pinakamalaking restaurant event, no? Siguro naiiba lang sa Amerika kasi meron silang Super Bowl, pero sa lahat ng mga restaurants talagang Mother's Day. At yan ang nagpapakita ng pagpapahalaga natin sa ating mga ina. So magkikwentuhan din kami ni Coach Donald about our Mother's Day experience dito sa Pilipinas, sa Australia. Pero bago yan, no, paalala natin, ang topic po natin ngayong gabi, pagkatapos ng peak days, no, babalik natin dun sa realidad na kailangan tayong magsukat. Diba? So ang ating episode 173 is about metrics, objectives, targets, no? At lahat ng mga bagay na pinanunukat natin upang malaman natin na kung nagtagumpay ba talaga tayo nitong nakaraang Mother's Day. At of course, hindi lang yung mga special occasions but in our day-to-day operations. So tamang-tama po ang ating guest ngayong gabi, veteran of the industry at marami ng sinukat to. Tama ba, paring Donald? Marami tayong sinukat at marami rin tayong tinimbang. Ang iba Ayan. kulang, ang iba sobra. Okay. Tinimbang, sinukat. Yan. Parang pelikula ni Christopher De Leon yun. And Mark Yan. De Leon is here, no? Isa hotelier, no? Yan po isang hotelier sa Manila. Magandang gabi po kay Mr. Mark Abellion, Gabi po. ang kanyang mga kasama. Good evening also to you, Mark. And Jennifer Vivas is already here. Si Chef. Ito si Chef Romel Pia from Cebu. Tama ba, Chef, no? From Cebu. No, ito'y talagang rin, no? Magiging guest din natin to. Inihahanay na natin yung mga susunod nating guest. Tinatapos lang natin itong mga series of episodes that will help our our viewers and our classmates prepare, no, for magmi-mid-year na kasi ang bilis ng panahon. So alam pag-usapan natin yung mga bagay na magse-set up sa kanila for success towards the year end. Diba? Si Ramil Rodriguez, kilala mo to? Ramil Mm-hmm. Rodriguez, oo. Tumutugon sa Marami na. pangalang Ramil Rodriguez ng Libis. Oo. At si Teacher Ah, Yam, Teacher Yam Casino. Kaka-birthday lang yan, bro. oo nga eh. Sabi ko nga eh, forever she's our baby, no? Mm-hmm. Oo Ito nga. And naman, kilala mo rin, no? okay. Sige, go, Sige po. batiin mo muna. Hindi, babati ko siyempre si Chef Jenny B at ang aking dalawang mga mabubuting anak na nanonood din ngayon. Kahit Alam mo gabi naman na, ang no? mga Nanonood pa rin, no? solid yan. Kasi Inigo may pasok bukas si Eliana. So, hi Eliana and hi Sorry at Inigo. napuyat ko Nakino kayo. sila. Walang problema kapatid. Hello, Walang problema. Ayun, Aliana and Inigo and Chef Jenny B. okay. Ayan. At saka At hindi ko lang ito, baka nanonood kaibigan ko to, si Nanay Donald. sa US pala. Sorry, baka nanonood si Yeah, Nanay yung sa mami, US. si mami Happy si birthday, nanay Nay. sa US. Anong state ba Ah, sila, nanay? si Nay nag-stay siya sa New Jersey. New Jersey. Kasama Naku, niya sa malamig dun. Malamig Mm, dun. mm. Taga dyan si Sige, bro. Taga dyan yung isa nating classmate, si Edwin Uy. Si BFF Edwin Uy.
Si Ay, Chef hello, John de Edwin. Guzman, ito, kilalang kilala mo to. Si Chef Ayan John de lang. Guzman, ang pinakamasipag na caterer sa buong mundo. Ako, ang dami ko nakikitang Hindi mo ginagawa makikita niya na. yung page mo na page niya na walang lamang order eh, no? Si Totoo, Ryan Riasa, totoo. magandang gabi po. Mr. Ryan Riasa, isa rin sa mga veterano sa industriya. Kelly Martinez, si B. Ayan, dito na si B. B, Dring, magandang gabi sa iyo. Si Laura Mejias, si Ogie Liwag, syempre hindi nawawala yan. Si Marjorie at Margaret Liwag. Ayan, magandang gabi po. Executive Chef Hindi ng po. Caldaya Resort in Bantayan. Ako, napakaganda dyan sa Bantayan, sa Cebu. JJ Gusilatar, magandang gabi. Thank you very much. Sabi ni Tito, kay Tito Donald Tenorio. Ayan. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, simulan po natin ang ating episode ng Malumanay. No? Malumanay tayo ngayong gabi. Dahil gabi na kila Donald, baka magising yung makasama niya sa bahay. Sige, brother, simulan mo. Ano bang mga katanungan gusto mong mahanapan ng kasagutan ngayong gabi? Alam mo, bata pa lang ako, marami na ako tinatanong sa iyo eh, no? Pero hindi ka nauubusan ng sagot eh. So hindi rin ka maubusan ng tanong. Okay. O, konting Pero pag-iingat tayo, konting pag-iingat. Baka makalimutan mo, naka-live tayo yung live. kasi nabanggit mo kanina yung you mentioned yung topic nga natin, objectives, targets, and metrics no, on how to measure. No? So, explain natin, Coach, ano ba yung importance ng setting clear objectives and targets for your restaurant team? No? Paano ba? No? How can this help me better drive yung performance nung team ko? Well, sabi nga natin, ng mga nakakarang episode, I think to the point where we overemphasized, no? Yung kahalagahan ng pag-recognize that, when you open a restaurant negosyo or a restaurant business, whether you like it or not, no, you're going to lead people, you're going to promote and grow a brand, and then you're going to manage a business. Diba? So, doon sa tatlong aspeto na yun, pasok doon yun, bro. Tuhog-tuhog yun. Mm. No? Yung paglalagay ng malilinaw na target at more importantly, nabanggit mo, no? Yung katagang team. No? Kasi yung Yeah. target mo is by default the team's target. No? So, Yeah. if you don't communicate it properly to them, if you do not establish clearly defined targets, metrics, and objectives, then yung team will not be well guided kung paano sila magko-contribute. At kumbaga Mm-hmm. yung paano kata ng okay, magko-contribute kami, gaano karami ba yung bentang kailangan? Gaano kadami bang customer yung kailangan nating mayaya para sa mga nasa aspeto sa larangan ng marketing? Gaano kadami bang, let's say for example, no, ano ba yung target nating food cost, di ba? Ano ba yung target nating productivity level or kumbaga sa conversely, labor cost? No, yung Yeah. bawat linya ng P&L, you have to, if you want to achieve it by the end of the month, no, yun ang siguro pinaka regular na pagtuturing no monthly. But as we mentioned before, it's, the more advanced managers and businessmen would measure it daily, weekly, and even per shift, di ba? For Even per shift. shift. Yeah. So, For to shift. answer Yeah. your question, and I think you will add a lot more insights about this, ang importante is yung pag-establish nung well thought of, no, pinag-isipan. Kasi there's also such a thing na pag naglagay ka ng targets na unrealistic or nagbigay ka ng mga objectives na very difficult to achieve, no? There's also such a thing as setting your team up for failure. Diba? So, kailangan align yung mga targets, objectives, and metrics na iseset mo, no? Na pag-isipan, na pag-aralan, not just to be one-sided, no? Parang too much profit, or it has to be a balance between what can really be achieved, realistic. Kaya parating nasa ano yan, acronym ng SMART, di ba? Yung Mm. specific, measurable, attainable, no? Attainable. Tapos inulit pa, realistic, and then time-bound, no? Time bound. May kaugnayan din sa paglalagay ng mga timelines. No, kailan, no? Sa mga tayo pagsagot sa basic questions like, what is the target? Who's responsible for it? When is it supposed to be achieved? No, and more yung mga yung coaching aspect of it is how are we supposed to achieve it? So, kindly add on to those points, Coach Donald. Mm. Babalik muna ako doon sa sabi mo nga dapat aligned, no? Mahirap yung nasa party mode tayo, no? Mahirap yung gusto mong pasayawin ng disco yung mga bata, pero ang tugtog mo love song, no? Tama.
So, doon pa lang mawawala na yung ano mawawala na yung may disconnect na tinatawag natin, no. So, yeah, I think very important yung binanggit mo kanina, coach, no, and I agree with you 100%, no. Na yung objectives, yung targets, and yung metrics should be all aligned, no. Kasi doon mo masusuka, doon mo lang makikita yung continuity, no, nung gusto mong paggawa sa kanila. And sabi mo nga, again, running a restaurant, no, running a business, ang dami mong gustong gawin. Ang dami mo from your top line, which is sales, until do sa profitability, which is yung cash flow, no. Ang dami mong pagdadaanan na, so ang isipin mo parang ang dami mong target, pero I think, yeah, again, 100% I agree with you, yung smart, no, keep it simple in such a way na mas maintindihan ng team mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Siguro ako kunyari sa experience ko, no, as a businessman, as a restaurateur, no. So, talagang ang una kong ginagawa muna diyan yung obviously sa P&L mo yung top line mo. Paano mo makukunin yung magkano ba yung sales na gusto mo mangyari, 'di ba? Sa sales, i-breakdown mo yan into simple na yung customer count at saka yung PPA, no, o yung average check, and so on and so forth, no. Pero ang sabi ang again ulit natin, huwag masyadong maraming inilalagay kagad doon sa mga objectives, targets, kasi yung metrics mo magkakagulo din. So ang importante diyan, malinaw sa kanila, and sabi ko nga, you as a planner, as a leader, as the head of the team, malinaw din sa iyo kung ano yung objective, anong totoo mong target sa business mo, at kung paano mo susukatin. Kasi at the end of the day, yung metrics dapat malinaw sa iyo kasi doon mo naman, again, i-evaluate kung na-attain mo at ng team mo yung gusto nyo mangyari. And there's ano, no, dudugtungan natin para sa mga, kasi marami rin sa audience natin are actually practitioners in the industry. Managers, no, leaders who are at different levels, no, team leaders, merong supervisors, may mga nakikinig sa atin na restaurant managers, area managers, operations managers, no. Napakahalaga kasi nung ano, no, yung bilang isang panukatan, no, a measure also of the leadership and the management capability, the leadership quotient and the managerial quotient or the management quotient of a person in position, kung paano niya dinedetermine yung mga targets, objectives, and metrics. Diba? Kasi there's a science behind it. There's of course, yung paglalatag ng budget, no, in more progressive companies may involvement na yan at different levels of management, and then pine-present pa yan, no, the budget is being presented all the way to the top, di ba? May ganung proseso. But yung mga beginners, yung mga maliliit na negosyante, no, it doesn't mean na hindi natin pwedeng i-embrace the same discipline, di ba? Kasi the reality is, if without a budget, or yung budget na tinatawag ko, yung lengguwahe na yan, meaning yung ipinaplot mo yung projected P&L or projected income statement for a certain period of time, whether it be 1 quarter, 6 months, no, ng pandemic, natuto tayo ng month on month kasi nga, volatile, no, hindi natin kung ano mangyayari. But technically, ang pinakamaganda yung may isang taon ka at least na no, na projected P&L. And kaya the name budget is particularly used to connote, no, yung kaugnayan niya sa actual na salapi, no, yung allocation of resources, kasi ang isang aspeto rin ng paglalagay ng objectives, metrics and targets is that yung alignment dun sa resources mo, no, yung recognition that there should be a people plan, no, a brand plan, and a business plan. So doon huhugutin yung mga objectives, targets, and metrics, no. Like, yung typical example natin from last week, rather not typical but recent example natin was, let's say for example, itong isang linggo lang na ginawa mong pagpaplano para sa Mother's Day weekend, 'di ba? Pinlano mo, nilagyan mo ng magkano i-allocate mo for marketing, magkano i-allocate mo for labor, magkano yung allocate mo for purchasing, 'di ba? The raw materials that you would need. No, kung ilalagay mo yun sa papel, no, and then i-align mo, okay, since ito yung mga inallocate natin resources, paano natin mababawi yan? Ito yung target natin as a team. Kasi kung wala yung disiplina na yon, then you might end up exerting effort, exhausting yourself, and then in the end, hindi ka magiging profitable. Yun yung pinaka-essence, I think. So, bago tayo tumuloy, bro, babatiin ko lang yung mga dumagdag. Siyempre, gusto nating i-reward at i-recognize yung mga nagde-develop ng tinatawag nating hashtag Tuesday Habit.
no? Naririto si eto magaling din tong negosyante si Coach Brian Masigan. Coach Brian Masigan. Gandang gabi sa'yo. Basketball ko to no? Kung naalala mo, Magandang gabi po. commercial na ano bro, yung unang commercial ng telepono na bini-baseball bat niya yung mga prices ng cellphone ng mga si Coach Brian yan bro. Lumabas Siya din ba yan sa yun? ilang, no, lumabas din sa ilang pelikula yan bilang doktor, minsan lumalabas siya businessman, no. Kasi mistisuhin yan no. So price buster nung Smart, di ba? Nakaano siya dati, Price no? Master. Yun, si Brian Masigan, Animo Lasal. Ayan. Ivy Par Alcantara, magandang gabi sa'yo. Ito, regular na rin to. Hashtag Tuesday Habit. Si Marcy Valdez, nandirito na po. Sabi ni Chef Jun de Guzman, mukhang mainit sa Malabon. Nag-iinit na gabi po sa lahat. Herson Herodias, magandang gabi. Si Leo Boy, sorry, Leo Boy Benson ng ano to, ng Leon, Authentic Mexican Kitchen sa Antipolo. Yan isa sa mga sumisikat at lumalaking Authentic Mexican Kitchen dyan sa may Clean Fuel, Yun, no? Antipolo. Pagpapunta ka ng Pinto Museum, makikita mo yan sa kanto. Parang pag-uwi ko ng Pilipinas, marami ako pupuntahan, no? Marami. Sasamahan kita. Ayan, Yeah. sasamahan kita. Si Dwayne Desagon. Oy, Dwayne, matagal na hindi tayo nagkikita. Dwayne Desagon, magandang gabi. Si Angelus Aguas. Naku, dami. Iba't ibang mga, restaurants yung pinanggagalingan. Si Ras Roman, magandang gabi. Si Angelica Salvador. Janet Tumaliwan. Lisel Angela, magandang gabi, Lisel. Si paring Jake Castro mula sa Las Vegas with love. Las Yan, Vegas. greeting Yeah. niya. From Vegas with love. Pauwi na yan. So, excited to see you. At ang aking gwapong-gwapong pinsan, si J.E. Tison, mula sa Orani, Bataan, kung saan masarap ang mga alimango at ang mga hipon at ang mga sugpo. At ang undiscovered dyan, bro, yung pansit eh. No? Hindi masyadong na-hype pero masarap talaga yung pansit sa Bataan. Pansit sa Orani. Sa Orani, Orani, siyempre, yung mga alamang na ginagamit dyan, bro, talagang sariwa. Bago tayo tuluyang magutom, ano ba yung pangalawang katanungan mo ngayong gabi, bro? Okay. So, how can restaurants effectively define and communicate key performance metrics to their staff to ensure alignment of each team member with the team's business goals? So, paano natin i-define at i-communicate yung performance metrics sa ating mga team members? Ako yung no, sa tagal natin nagsama, alam mo, paborito ko to no, yung clarity of roles, no. Importante muna for a leader to be able to communicate it properly is to to discern, to determine, to identify the different roles of people in the restaurant, no. Kanino ba yung accountability, 'di ba? Mm-hmm. Hindi ba pwedeng ang ginagawa natin parati is we gather the whole team together, no? May different levels of cascading, no? For effective cascading, iba yung paggawa mo ng content na para sa manager, iba yung paggawa mo ng content para sa team leader, iba yung content na ilalatag mo, no, para sa mga front of the house people, back of the house people, and so on and so forth. Because recognizing each team member's role is a key element to ensuring that the communication will be precise and efficient. Napakahalaga nun no? Na hindi nalilito yung tao na parang sa akin ba yung mensahe na yan? O ba't parang pang manager naman yata yung sinasabing target na yan, no? And it might sound not as important to us, but for our people it is. Especially dun sa pinaka-level ng pinaka-bagong empleyadong nagjo-join ng organization, bro, alam mo to, no? Yung mga bagong hire, no? Kailangan napakalinaw ng cascading ng targets to them. Ano ba yung mako-contribute nila, no? Sa kanilang bagong papel, sa kanilang kakulangan pa ng kaalaman, may matutulong ba sila, no? Can they contribute even at their earliest stage of their joining the team, di ba? So may kaugnayan yan, bro, dun sa no, yung aside from precision and communication, is making sure that the target is broken down into, sino yung magko-contribute ng alin. Diba? Kasi Mm-hmm. pag generically mo lang siya kinommunicate, no, baka maging vague eh. Baka maging ambiguous. Sino magagawa nun? Okay, team target yan. Pero ako mismo, ano yung gagawin ko? For example, no, ito, paborito natin to, bro, yung tinatawag na paggawa mo ng weekly performance scorecard, no? O yung stat sheet. Whether it be kusinero yan, no? Whether it be server yan, no? Importanteng binibigyan mo ng daily targets, no? Bini-breakdown mo yung monthly target into weekly targets, daily targets, and
per shift targets. For No? sure. Pag pumasok sa trabaho yung tao, ang unang nakalagay sa ano natin, high impact leadership disciplines, bibigyan mo ng malinaw na direksyon. Anong mga side duties ang gagawin, kung kusinero yan, anong ipe-prep niya. No? These are, the more specific and more detailed examples of targets, metrics, and objectives. No? Kasi if time is valuable, lalo sa mga markets na ano ko dyan sa inyo bro, di ba, ang mahal ng labor cost, you cannot Yeah. afford somebody coming into work not knowing what he or she will do, no? Pag tumayo-tayo yan, tapos ka, umaandar yung metro niya, parang taxi, di ba? So I think Totoo. that's the simplest way I can put together an answer to that question. And pakidagdagan mo lang ulit, no bro, from your experience. Again, using the word, yung gamit natin salitang communicate, no? Again, it's between two people, no? So, kung sino yung sender ng message, which is supposedly tayo mga leader, or yung leader, or yung manager, or supervisor, and yung kung sino yung receiver, may it be, again, from kung sino yung GM, can also be manager, vice versa. Again, communication. And very important na sabi mo nga, huwag sabihin ng lahatan. Kasi each position may kanya-kanyang question yan eh. No? And again, I'll go back to the communication. No? Minsan, ako na-experience na natin yan, minsan nagkakaroon tayo ng general meeting. No? Pero alam mo, may nakikita mo minsan sa mukha ng mga tao natin na meron may gusto magtanong, pero either nahihiya, di ba? Pero or pangalawa, pwedeng walang lakas ng loob na magsabi dahil sabihin niya, oh, parang tanong na pang manager yan eh. Kunyari may staff ka, di ba? Minsan, tatanong ko na lang sa manager ko. So, kaya lang, kapag inintay pa nila yon, parang nagdalawang beses na kayong nag-meeting, no? Yung parang, rather than mas malinaw sa kanya kung ano yung gusto mong ipagawa sa staff mo, at masasagot din niya sa iyo kung paano siya magkukumit, no, at ibibigay niya sa iyo yung kanyang accountability, mas maganda na mas maliliit na grupo. And I agree with you. I think yung bawat individual, parang tayong dalawa, no? Pag nag-usap tayong dalawa lang, mas naintindihan natin yung isa't isa, anong bang gusto kong makuha from you, ano bang gusto mo makuha from me. Pero kung medyo mas napakalawak, no, napakadaming tao kang kausap, either hindi mo mabigay ng malinaw or mas klaro yung gusto mong mangyari in terms of your objective or in terms of your goal. At baka hindi rin makapagtanong na mabuti sa'yo or ng malinaw sa'yo yung taong kinakausap mo. And again, dito sa pangalawang tanong, ang akin lang dito is make the communication really effective. And I agree with you, no? Dito sa setting namin dito sa Australia, wherein ang labor is napakataas, no? Totoo yun, no? Kada minuto, kada segundo na gusto mong makuha yung efficiency at yung effectivity ng trabaho ng tao, yung resulta. Hindi dahil, well, obviously from the business point of view, gusto mong makuha. At the same time, mahalaga yung oras eh. Mahalaga yung oras kasi nga, eventually, later on, kailangan ang measurement mo is, or yung resulta mo is time-bound. No? So, kada minuto, kada oras na nami-miss out mo, at hindi mo nakukuha yung gusto mo dahil hindi naging effective yung communication mo, medyo mahihirapan ka at matatagalan na makuha yung resulta. Yeah. Alam mo, speaking of effective people, efficient person, all-around great guy, batiin natin si Norman Zamora. Kala ko si Steph Curry. Ayan, parang dapat isama na to sa screen si Norman Zamora di ba? Tatago yata. Parang Tatago na medyo, naman. baka mahirapan tayo, mataas na nito, talent fee Iba na So, yan magandang isipin mo yung episode, nandyan si Norman Zamora, si Donald Tenorio at si Romel Nang para tayong nasa Palm Springs, California. Ayan. Kung saan ilang beses nauntog sa pinto sinubukan yung kong isa kasama bunuin ko. yung pintuan. Okay. Buksan sa pamamagitan ng ulo ko. Pero yung Norman Zamora, nakakapagtagalog pa naman yan, no? I think so. But I think so. Just to be sure, we have to speak in English so I we can think so, understand Mr. Norman Zamora, one of the top executives of the biggest companies in the Philippines, SM Group. Ayan po. Okay. We're honored to have sabi you mo here. kanina effective and efficient. Akala ko si Steph Curry na nanonood. Sige, pangako namin sa inyo. No? Total, andito guys, sila Jeffrey Leal, no? Sila Candy Manalo, yan ang mga nag-aabang na pagsama-sama tayong muli. No? Pati si Joff, nag-aabang din, no? Sa langit.
At si Angelus Aguas, speaking of langit, no, bumati siya. Good day, Coach RYN. Nice to hear these things again. Watching from California. Yan. Iba-iba Mm. pala pronunciation niyang California, bro. Depende kung nasaan ka. Mm. Meron California. Iba-iba rin. California. Nagulat Yeah. ako eh. Meron naman Cali, di ba? So, Mm. malalaman mo kung taga saan. John Regondola, magandang gabi sa iyo, brother. At si Vorg Valera, magaling na basketball player din to. At saka restaurant professional Amy Valdez, Sigmel, Jing Bernardo, magandang gabi po. Si Chef Jordan Bernardo, nandiyan na rin Good. yan, no? Pag Chef nandiyan Jordan. si Jing, oh. Mm. Nandiyan yan. Okay. Hi, Daddy. Sabi ni, Hi, Daddy, sabi ni Chef Genevieve. Si Weng Vergara, kilala mo rin to. Oh, Weng Vergara. Parang reunion to ng mga taga-Outback Steakhouse. Pero syempre, din yung mga dating taga buhay. Shakey's Pizza, taga Buffalo Wings and things, andyan din. Hindi nawawala. So, dagdagan ko lang bro, may naisip ako bigla ron sa pinagkikwentuhan natin. Napaganda nung pinoint out mo, no, yung importance of communicating at different levels. Emphasize ko lang, no? Emphasize ko lang. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon kasi sa empleyado yung yung papasok ka na walang malinaw na purpose. Ako, I always remember my first day. Believe it or not, bro, lahat ng first day ko sa work natatandaan ko hanggang ngayon. And doon ko nasusukat kadalasan kung tatagal ako sa kumpanya o hindi. How you are treated on your first day, no? Medyo segue tayo, no? From a standpoint of employee experience, no? Paalalanan natin, yung mga may-ari ng kumpanya, napakahalaga po yung onboarding. Napakahalaga po nung experience ng internal customer natin on their first day of work. 'Di ba? Kasi pag pumasok yan ng hindi nabigyan ng magandang ng clear direction, ng preparation, ng proper welcome, no, ng hindi na-involve, no? Feeling niya na-exclude, no? Yung pagkakascade po kasi ng mga objectives and targets, ang isang magandang epekto rin po niyan is yung inclusivity. Yung involvement, na isasama mo yung tao na okay, bahagi ka ng team and may maiko-contribute ka. So yun lang, naidagdag ko lang yung bro from an employee experience standpoint. Sige. Amen to Proceed that. tayo sa Amen to that. Oh, question number 3. okay. Ano bang ating question number 3? Parang nawala na ako nung narinig ko yung pangalan ng Norman Zamora. Pero hanapin natin. Nakaka-excite Okay. no? Okay. Again, na-set natin yung objective or sinabi natin kanina na everything should be aligned, no? Next goal natin or next target, syempre, to make it effective, yung communication para malaman ng mga team members natin, no? Yung mas ma-align sila sa gusto, no? So ano naman yung mga, let's make it practical, ano yung mga practical steps na regularly magawa natin, no? Regularly evaluating team performance against established metrics, and how can this process be made more efficient and effective? Again, what are some practical steps for regularly evaluating team performance against established metrics? And how can this process be made more efficient and effective? Hello, Inigo. Ayan, sa likod mo si Inigo. So, Mag-hi ka na. hello. Okay. Good day, mate. Anyways, maganda yung sequencing ng tanong, no? Kasi kanina pinag-usapan, no? Imagine, no? It's a different scenarios. Kanina yung question number 2, you're just still communicating the targets, di ba? Pero ang magandang follow through doon, bro, yung pinag-usapan na yung, how do you start holding people accountable? Di ba? Respectfully holding people accountable for the results or performances, no? Based on target. So, ibig sabihin, nag-usap tayo, kunwari ako yung area manager mo, ikaw yung manager ko, or ako yung may-ari ng negosyo, ikaw yung aking pinagkakatiwalaan dun sa branch, no? Na i-cascade ko sa iyo, siguro lag time na cascade ko sa iyo 3 days ago, no? So importante yung timeliness ng follow-up, no? Kasi ayaw naman nating mangyaring senaryo na pinalipas mo yung 15 araw bago mo pinalo up, no? And yung tao hindi nakatanggap ng kahit anong feedback in between, no? So, ibig sabihin, ang dalawang bagay na i-emphasize ko is number 1, the preparation. No? You don't go to the store, you don't call your managers seeming like parang ang dating mo hindi ka preparado sa conversation. Kasi that's the least that you should do to show respect, di ba? To be prepared, no, with a set of questions. Kahit gaano ka veterano ka pa, bro, ako, sa tanda ko na sa industriya, no, sinusulat ko pa rin yung mga gusto kong itanong, yung mga gusto kong i-achieve na objectives pag pumunta ako sa tindahan. Kasi respeto yun eh. Kasi nagtatrabaho sila sa tindahan,
kung gagambalain mo sila, quote unquote, kung gagambalain mo sila sa pagkakaroon ng meeting o magpapasyal ka, mag-one-on-one discussion kayo or kahit tatawagan mo lang sa telepono, dapat nakahanda ka. Very, very no, yung, ayun, ginagawa natin yan bro, yung high impact leadership disciplines of the GAP meeting, di ba? Mm. Meron Yeah. kang agenda na ipinadala ahead of time. O, ito yung pag-uusapan Yes. natin, ito yung ipa-follow through, no? Alam mo, ang nagagawa kasi ng bro, nagbi-build ng trust yan eh. No, from the leader to the follower and vice versa. No? Nagkakaroon ng trust na, okay, I'm being set up for success. Ibinigay na sa akin yung mga katanungan, ihahanda ko na yung mga kasagutan para efficient yung aming talastasan, no? Yung discussion, di ba? So, going back to the point of your question, tinatanong doon, ano bang kahalagan? Well, napakahalaga na, no, na ipa-follow through natin. Asaan ka na? Di ba? Okay, ito yung gusto natin puntahan. After 3 days, nandito ka. Hahabol ka ba? Malaki ba yung gap? O nasa tamang pacing ka lang? Kumbaga sa marathon, tama, bibilisan man niya ba? Medyo aalalay siya dahil masyado siyang mabilis. Baka masunog, hindi siya makatapos ng, in the analogy of a race, no? Hindi mo matapos Mm. yung karera, no? O ano bang adjustments yung gagawin niya? And I highlight the Mm. fact that it's just 3 days. No, hindi 3 Yeah. days, 2 days bago mo tapusin yung isang buong linggo, bago mo balikan. No, Mm. even sa konteksto ng shift, 'di ba? When you ask somebody to prep something, you have to give feedback right away. Bago pa siya makatatlong kilong manok na pinapaportion mo, dapat dun sa unang mga ilang piraso pa lang, ibinigay mo na yung feedback. That's the analogy that I'd like to give, no? So, Mm. and stick to the metrics. Hindi pa pwedeng babaguhin mo yung metrics sa gitna nung usapan. So mararamdaman ng tao, ano ba naman to? Ang napag-usapan ito tapos binago nung kalagitnaan, no? So, again, no, being prepared also means that you have to stick to the ano no to the agenda, stick to the facts. Wala bigla yung opinionan, yung alam mo yung katagang okay, marami nang naloko diyan sa okay na yan eh, di ba? No, pati Naloko sa din ako dati. asawa. Alam mo, kung veterano ka ng may asawa sa edad mo, alam mo na yan, Donald, no, pag sinabi ng asawa mo na okay, hindi Yeah. kailangan medyo ano mo yan, i-probe mo yung anong ibig sabihin ng okay, no? So anyways, bago tayo mapunta sa usapang John and Marcia, bumalik tayo, no? So, yung hindi pa pwede yung mga ganong kataga pag nagtuturing, nagpa-performance, ano tayo, no? Follow through ng performance versus metrics versus target versus last year. No, importante versus last year versus similar period last year versus last week, no? Benchmarking is very important because kung gusto natin magkaroon ng growth in the organization, kailangan malinaw yung pagkakalatag ng metrics at nagpa-follow through tayo, no? With yung tamang panahon naman, hindi yung kakatapos lang ng meeting kahapon, kinabukasan, o ano na. Hindi mo na. Parang hindi ka mapakali, di ba? So, what do you think, bro? Ah, kanina nabanggit mo, maganda yun eh, yung measurement mo, yung teka mo na, yung feedback mo, yung pag-check mo is bila ko naisip eh, di ba? Nung sa ating isang buhay, no, yung previous life natin sa Outback. May makeup doon eh, di ba? Sa linya, Tama. no? Kada makeup, Expediter, lagi nagtatanong yun. Okay, so Tay, ano ka na, di ba? Anong status na? No, parang nagluluto ka mm, ng steak, nagluluto ng pasta sa likod mo, nagluluto yung fry, no? As a makeup guy, tinatanong mo yung status, no? Kasi alam ni Salad na ilalabas mo ng kung di mo magkakamali, baka ma-check tayo ni Sir Ed dito. 6 minutes ba o 4 to 6 minutes kunyari yung appetizer, tama? kaya ka Pero napapagila. 6 minutes, six okay, minutes. okay. Pag Pagdating appetizer, pag salad, ano lang, 2 Oo. minutes. Pero yung makeup, dahil gusto nga niyang, yung makeup guy, gusto niyang bago ilabas yung steak or yung mains, Yung nakalabas na yung mga timing. appetizer, yung timing, no? So again, very important yung timing in terms of pag-check. Hindi, timing in terms of delivery, no? Para makamit or mahit natin yung resulta. At the same time, along the way, no, in the middle of the game, may mga question pa ulit yan. Wag nating i-assume na lahat ng tinanong nila noong ina-explain natin sa kanila yung objective at saka yung goal, yun na yung lahat ng tanong nila. Kasi nga, you're dealing with operations eh. So along the way, may mga tanong yan. Sir, nasan ho ba yung ano? Sir, paano ko ho ba? Tulungan mo nga. Kasi dyan mo makukuha ngayon yung baka may team members tayong humihingi naman ng tulong. Di ba? Kasi kapag sa end of the yung sa deadline mo na biglang chinek yan, ang mangyayari dyan, magkakamot ka na lang ng ulo, sabihin mo, oo nga, no? Along the way, may tanong ka pala. So it's very important na very timely din yung pag-check natin sa kanila.
No, sabi mo nga, it can be in a matter of after a couple of days, maybe a week, kung medyo month-long yung goal natin. Kung in a way, in a day yung goal natin, baka in the middle of the shift, pwede din natin Ah, tanungin, ano bang kailangan pa nila? Kasi as a leader, no, doon mo ngayon ipinapakita ka sa nila na you really care. Hindi lang resulta ang gusto mo sa kanila, kundi along the way, matulungan mo sila, and sabi mo nga, to set them up for success and ensure that you will get the success that you need. No? yeah, So even the importante ano yan. bro even the bigger companies, 'di ba, ang naging katawagan na nga diyan, even the more highfalutin or complex organizations, they call it a dashboard, 'di ba? Yung kaya ang Yes. analogy is dashboard kasi nandun yung mga critical things that should be measured. Hindi naman lahat pwede natin sukatin araw-araw, 'di ba? Like even sa food cost, no? Meron tayong weekly inventory, meron tayong mga daily inventory items, but at the same time, it's recognizing that there should be a dashboard, no? Pangalawa, gusto kong emphasize yung importansya ng methodology, no? Hindi dapat nararamdaman ng tao na nirarush natin sila. 'Di ba? For example, yung parang isang minuto, eto nagkakamali ako nung even up to now, no. I always check myself, no, na wag gawin to, no. Pag darating ka sa tindahan, yung feeling mo ay atola ka, no. Isang minuto ka pa lang doon, parang na-assess mo na kung ano nangyari, no. Tapos nung kinausap mo yung tao, parang tinignan mo lang yung numero, parang, ay, ito yung numero mo. Hinusgahan mo na base sa numero. That's why I always, one of the more important frameworks that I share here and also in the work that I do, no, sa day-to-day na trabaho ko, sabi ko parati that ang basis should be both information and experience, no? Whether it's your own experience or feedback, no, from other people, from Mm-hmm. customers, from the frontliners, because hindi pa pwedeng mag-stand alone yung data lang. Lalo ngayon, di ba, napakalaki ng emphasis sa Ay, data analytics. Pero kung susuriin mo, pag hindi mo binalidate sa tindahan, you are, ano, no, you are prone to committing yung bias, no, yung numbers bias, no. Yung interpretasyon ng numero, kaya mo magandang involve mo yung mga tao sa tindahan. When you go there, be guided, no? Present the reality. Here are your numbers, Donald Tenorio. I was monitoring your performance. You tell him yung feedback. Good job dun sa mga numbers above target, no? Good job sa mga numbers on target. But more importantly, yung pangalawang aspeto, aside from presenting the reality, asking the right questions, no? mm-hmm. Donald, how did this happen? Lalo yung mga, ako parating sinasabi yan, mas marami kang matututunan sa success kaysa sa failure. Yeah. Mm-hmm. Dapat. So tatanungin mo, oh, Donald, you were able to achieve your target you're on track, no? The first 3 days after we spoke, ang ganda ng performance. To what do you attribute this? Kasi doon mo maintindihan kung ano yung lalim ng kaalaman ni Donald. At syempre, proud siyang sabihin, no? Ito kasi po yung ginawa ko. This is what I did, no? This is what I told my team to do. Binreak down ko po yung team goal into strategically, binigyan ko po ng mas magagandang goal yung mga performers ko. Tapos Mm-hmm. binigyan ko muna ng mga bite-sized goals. Di ba? Yung pipira-pira sa'yo, bite-sized goals, yung mga baguhan po. So I think nakaka-create po ng momentum yun. No? Ito, parating pinag-usapan to bro, naririnig mo sa ito, rhythm and cadence. Di ba? Mm-hmm. Kailangan ma-establish mo yung rhythm and cadence. Kasi pag bako-bako yung atake, kailangan mapatag muna natin. And yung nagpapatag doon, yung implementation of systems, standards, of follow-through, performance Mm-hmm. checkpoints na tinatawag. Di ba? So I think, again, no, lalagyan mo ng aspeto ng employee experience, put yourself in the shoes of yung hinuhold accountable mo. Di ba? Present the reality, ask the right questions, and help them connect the dots. Kasi hindi pwedeng sa'yo manggaling yung mando eh. Pag ikaw lang ang Yeah. nagmando niyan, utos lang yan eh. Pero pag Yeah. siya yung naka-realize na, Coach D, tama ka. Coach Donald, tama ka sa sinabi mo. I think ito yung mga pwede ko pang improve. Mm-hmm. Kaya mo, a-adjust ko po yung schedule. Bibigyan ko po ng, say for example, bibigyan ko po ng mas challenging goal itong si Server A, no? Dahil tingin ko siya pa yung dapat makakontribute. And so on and so forth, no? Mas nagiging collaborative and involved yung process. Sabi ko nga, Yeah. involvement leads to ownership. And I Mm-hmm. think that's the holy grail, no? When you talk about people, if they start owning the targets, the metrics, and the objectives, and they want to enthusiastically exceed it, di ba? Yun na yun eh. Di ba? What do you Yeah. think, bro? Mm-hmm. Yeah, that's true. Kasi nga, ayaw mo naman yan na maging robot na lang yan. Kasi at the end of the day, kung ikaw lang yung magmamando, no, again, coming from your line na yung minamandohan mo lang sila at susunod lang sila,
parang ang nangyari niyan is naging one-man team ka na lang, which should not be the case, no? And again, let's keep in mind na things like this, when we set up, goals and objectives at in-involve mo sila, you are not only improving your business, but you are also trying to develop your people, no? Kasi this set of, yung current set of goals mo and objectives, hindi naman yung pangkalahatan na for your business eh. Again, in the long run, you will have another set of goals and Totoo yun. objectives. Yes, and again, this is a good training ground, no, for them to again move up, maybe for a much, I would say, challenging or higher set ng goals and objectives later on, no. And again, dealing with operations, iba-iba yan eh, no. Depende sa panahon, depende sa need ng negosyo, depende sa need ng kumpanya, no. And ngayon, kung ikaw sa una, ikaw nang mamando, sa pangalawang set ng goals and objectives, ikaw pa rin mamando, wala na matutunan yung tao, no? Kahit sabihin mo, hindi, kasi ang ganda ng sistema ko eh. Pero again, yung system is made up of components, eh. And yung tao mo is one of the most important, if not the most important part ng component ng sistema mo, no? Yung kung paano sila mag-improve. And again, if you're dealing with, especially with multiple stores, doon mo na mahuhugot ngayon kung sino yung future leader mo. Doon, parang nagkakaroon ka ng grassroots dyan, no? Na training. Doon ka na kumukuha ngayon ng mga homegrown talents mo. Dadagdagan natin, Coach D, no? Ito, you're a living testament or proof to this, no? Actually, performers love targets, metrics, and objectives. Yun ang talagang hindi mo mapapasubalian. Yung mga taong mahuhusay, mahilig yan sa mga malilinaw na target. Challenging, hindi lang yung mga gusto nila, yung mga stretch goals, objectives, targets, and metrics. Because performers, ang nilulook forward nila is growth. No, they want to grow. No? They don't want to be stagnant. So pag napansin nila na generic yung attack, no, more importantly, yung pagbibigay ng feedback, walang recognition, walang distinction, walang differentiation between the performers, the non-performers, walang kaibahan ng recognition and rewards doon sa respectfully holding people accountable, no? Or worse, no? Generically treated ang lahat. Binanggit na natin kanina yan, no? Parang lahat lang, no? Kung masama resulta, lahat napapagalitan, di ba? Hindi na di-differentiate yung performers from non-performers. Ang aalis doon sa organisasyon na yon, yung mga performers, no? Pagkat Amen. hindi talaga nagtathrive sa isang organization na walang targets, objectives, and then metrics, yung mga performers. Kasi mga performers usually may pangarap sa buhay. Yung mga may pangarap sa buhay, may mga malilino na objectives yan. No? Yan yung mga tipong in 3 years time, gusto kong maging ganito. In another 3 years, ito ko. So, I think if you set a culture of targets, metrics, and objectives, and you hold people accountable, you have a culture where it rewards the performers, high performance culture, na kung tawagin natin, bro. And then you will attract the aligned people to these sets of values. Diba? Salamat po. Yeah. Okay. Alright. Isang katanungan ulit, kapatid, no? How can we use insights from our evaluation of results? So na-evaluate mo na, no? Na-check mo na versus, no, or against the metrics. Help us identify areas for improvement and guide decision making in restaurant management. Ulitin ko para malinaw, how can we use insights from our evaluation of results versus the matrix, no? The metrics. Help us identify areas for improvement and guide decision making in restaurant management. Well, I will reiterate yung answer ko kanina, no? It requires preparation, the respect for the appraisee o yung pupuntahan mong manager o yung kakausapin mo, that you have to be prepared, no? Minention dyan yung, again, the component to arrive at insights, and this is my own personal belief. I'm not imposing it on anyone. But from experience, no, para maiwasan mo yung bias, maiwasan mo yung risk of missing out on something, it's a combination, no? It's hindi pa pwedeng or, bro. Information or data and numbers plus experience. Now, yung experience, dyan tayo, magkakaroon ng magandang talastasan, discussion about how do you get the experience. Example, you're a lead operations manager of a 10-store network. Hindi mo naman lahat yun sabay-sabay mapupuntahan. So, yun yung nagpaparealize sa'yo that you have to involve your people. Ulitin ko yung framework kanina, no? Present the reality, ask the right questions,
help them connect the dots, no? So, akala ko nung araw, yung pinakamahalagang papuri sa tao ay yung bibigyan mo lang ng good job, no? Good job. And then sabi ko, okay, take it to the next level. Good job, Donald, dahil maganda yung service ng tindahan mo, yung hospitality, we receive, 5 feet. Hindi pala, bro. Ang pinakamahalagang recognition sa tao is you allow them to speak about their success. Di ba? Ang tawag ko dyan, yung pag pumunta ka sa tindahan, meron kang bucket list, no? Bucket, B-A-K-I-T, no? Kailangan engage mo yung tao in a why conversation. No, hindi ka nagmamadali kasi gusto mong tuntunin yung root cause eh. What was the root cause of the success? Why are you exceeding your targets, 'di ba? 'Yun ang mas powerful na discussion, bro. Hindi yung feeling mo all knowing ka, no? Pati yung resulta ikaw na nag-interpret for them. So you're denying your people the opportunity to grow, no? Yung to think, to decide, to take full accountability, and to become leaders eventually. So wag kang magrereklamo sa work-life harmony mo pag dinodominate mo yung conversation parate and you're the one just interpreting and giving insights. Hindi mo matatawag na insights yun pag hindi mo consider yung experience nila. Kasi the first hindi ka is frontline conversation, engagement with the customers, with the employees. So you be patient and ask them for feedback. And I'm sure you will be able to add a lot of insights from your own experience here. Yeah, again, pupunta tayo dun sa sabi mo nga, no? Yung tipong maganda yung binanggit mo na let them talk about yung sila yung magsasabi ng how they were able to get the success o yung results, no? Kasi doon nila ma-share, no? Yung again, that's the important part of being in a team, no? Yung you share yung kwento, i-share mo yung experience, no? Especially if you're working with a bigger team, no? Yung meron kang networks of restaurant, no? May mga branches ka. Na ang ganda kapag ako, for example, I'm in charge of store aid, no? Tapos tinipon mo kami, kunyari meron kang 5 tindahan, no? And magsasabi ako, again, I'm not going to brag, but what I'm going to show, doon mo rin kasi makikita yung good leader, no? Na someone who's willing to share yung learning, obviously yung mga obstacles and mga challenges na na-meet niya along the way. Ang gusto niya matuto from him, yung mga kasama rin niya, no? Hindi lang yung tipo, wow, ang ganda ng numbers mo, clap tayo, no? Pero ang gusto mo makita is ma-inspire mo rin sila kasi kung ako again from speaking from my experience, gusto ko na kapag yung kasama ko naman ang naging ika nga better store o top branch next month or next quarter. Halimbawa, yung tindahan ni So, Norman Zamora, ayan, yung tindahan ni Norman Zamora. Huwag natin pag-usapan yun. Pero, parang gusto, hindi, kasi gusto mo na, oo nga, no, pag binanggit, tapos babanggitin ka rin yun, hindi, ito nakuha ko kay, nung senior ni Romel yung ginagawa niya sa Makati, nung senior ni Norman yung ginagawa niya dati sa Libis, para tas pinagsama mo, tas nakuha mo na, nga, no, nakuha ko yung result. So, mas nagiging maganda yung dynamics, no? Na nagiging maganda yung synergy ng team niyo kasi nga natututo kayo, nag-aaral kayo from each other. And sharing best practices, 'di ba? Yes. Synergy, you have your competitive advantage over other brands because may teamwork kayo eh. Meron kayong collaborative nature and spirit, 'di ba? That's one hallmark of a high performance culture, no? After setting the targets, the metrics and objectives, the whole team actually shares their journey to each other para with the intention of knowing that hindi lang ako dapat nang umangat, no? It's a healthy competition. Gusto ko umangat din kayo, hindi enough na ako pinakamataas pero alam natin mas mataas sa atin yung competing brands, 'di ba? Kailangan we succeed as a team, no? And sharing best practices, I'm really happy that you mentioned that. It's very important, no? If you want to really grow in this industry, I've always maintained a spirit of being collaborative and being inquisitive, no? And you have to pay your tuition fee. Hindi pa pwede, di ba, kailangan mag-invest ka, no? To pick their brains, ika nga, di ba? And, di ba, uso yan eh, yung naghihingian ng data, pare, kamusta benta nyo? Kamusta yung ganito? But, don't stop at that, no? Share insights, no? Again, insights is, formula is information plus experience. Hindi information or experience. Kasi pag experience lang, feedback, it's kailangan ma-back upan din ng data, but never too dependent din ng kasi like for example, yung product mix, kahit anong himay mo dyan, no, kahit sabihin mo it's the most reliable piece of data from the customers, ang kahalagahan niyan is bakit yun yung binibili nila?
And doon mo Ah, malalaman sa taga-tindahan nyo, no? Bakit ba yung mga bundles for 4 hindi tumutulak? Bakit yung bundles for 2 lang ang tumutulak? Then you will be able to find out if you ask the people in the store. So, translating yung metrics, targets, and the performance of the team versus these metrics and targets into a discussion of the whys, no? Anong root cause? Bakit ganyan yung performance natin, di ba? mm, What did we do right? Di ba? Yun yung mm. pinakasimpleng ginagawa natin, di ba? Name 3 things that we did right last Mother's Day. Okay, ano naman yung top 3 things that we can improve on, di ba? And doon pa lang sa discussion na yun, napakamalaman na yun, bro. Marami na makuha. Ay, speaking of mga kaibigan natin sa industriya, aside from Norman Zamora, nandito rin yung ating kaibigan si Zark Barona, isa sa mga partners natin din yan sa Coach and Share. Rosite Resto Coach, no? Congratulations sa opening nyo sa Festival Festival. Mall. Oo, Festival Mall, nakita ko eh. Si Hiram Key, gandang gabi sa'yo. Si Renan Saliva, kilala mo pa ba to, bro? Si Renan Saliva, Serena. taga UP Mascom yan. Kakampi ko Ay, yan. opo, opo, opo. Mm. Nakilala ko Yan ang yan. pinapalitan ni Ryan Gregorio sa point guard position. Mm. Si McCoy, magandang gabi. Si Galieto Teray. Si Rodel na magiging ano na to, na congratulations, magiging back of the house coordinator na to ng Wing Buddies Group. At syempre pa, kilala nating lahat to, si Madeline Manalo Guardino, aka Nako. MM. Ayan. Okay. Hindi ba MM. nauso yung tsokolate? Nauna na si Uso MM. na si MM, oh. Alam mo, Mm. usong-uso si MM sa mga ano yan eh, sa mga taga Batangas nung araw. Ay, Taga, taga Nasugbu, Batangas. nasugbo. Nasugbo. Bago tayo mapunta sa showbiz happenings, tuloy mo na bro. Meron pa ba tayong Okay. kasunod na May, katanungan? may, Bago ako abutan ng antok dito, no? Okay. Nabanggit mo yung feedback kanina, Coach, no? So what role does feedback play in the evaluation process? And how can managers effectively use feedback to motivate and develop their team members? Tandaan yung highlight, motivate and develop team members Well, yung using the feedback motivation. process. No? Yeah, yung motivation kasi bro, lately, naikwento ko na sa ito, di ba? Yung 5 things. And motivation is something that you really cannot do. You cannot motivate a person. I don't believe that. No? You can only inspire, you can only influence. Motivation is a decision that they have to make. So, napakaganda nung take off mo, no? Yung feedback process. Anong kultura ba ang ano, no? Ano bang kultura or gawi ng isang organisasyon mo o ng resto negosyo mo or yung again, no, nagugulat yung mga nakikinig kasi akala ko negosyo pag-uusapan pero a lot of negosyo kasi is about leadership and culture. Eh. 'Di ba? Gaya nung episode natin, one of our most watched episode yung Culture for Breakfast, no. Balikan nyo. I think it's 15 episodes ago, no. Sinasabi diyan yung gawi o yung demeanor ng may-ari, no. May-ari, whether it be may-ari, manager, area manager, o yung leader ng organisasyon. Paano mo binibigay yung feedback? And feedback is not just words, no? No, Mm. lalo when you talk about numbers, no? Kasi andyan naman yung reports eh. Sinubmit Yeah. naman yung report, so wag mo nang ipa-report yung nabasa mo ng report. Ang mas laliman yung diskusyon, yung feedback, number one, should be two-way. Hindi lang ikaw yung nagbibigay ng feedback, tumatanggap ka rin dapat ng feedback. Baka mamaya Yeah. may kakulangan ng support. Baka mamaya may equipment na sira. Baka mamaya may feedback ang customer na kailangan makarating sa atin. Never, never operate the restaurant from an ivory tower. Di ba? Hindi ba pwedeng yung sa tagal mo na sa industriya, alam mo na lahat. So kahit nasa opisina ka, no, that's the biggest mistake that you can make. No? It's always recognizing that feedback is two-way. Kaya nga sabi natin kanina, di ba? Ask the right questions. Sabi nga ni John Mhm. Maxwell, great leaders ask great questions, di ba? Magtatanong tayo. Huwag tayong mag-assume. And in that powerful process of asking questions, giving answers, guiding them, giving feedback, no? At yung binanggit natin kanina, importante, sa tamang panahon, no? Hindi yung masyado ng huli, hindi masyadong maaga. And sticking to the metrics, hindi ba pwedeng binabago natin yung metrics, binabali natin yung metrics, kasi nawawalan ng integrity yung mga targets, yung metrics at yung mga goals pag binabago natin in the middle of the game nang Yeah. walang malaking na basihan. So I think those are just few practical guidelines on how to give feedback. And just focus on be kind to people, no? Sabi nga, tough on results, kind to people. Huwag mo personalin, no? Hindi hindi yung yamot na yamot ka nakikita ng tao. Well, just stick to the topic.
Talk about the numbers, and more importantly, how can I help you improve your results? How can I support you? 'Di ba? Ano ba Yeah. nangyari? Bakit ba hindi na rin na-achieve yung results? Parang mga anak din yan, bro. Minsan yung natitempt tayo na, ba't di mo gayahin yung kabilang tindahan, no? Nakakasakit ng damdamin yun. Kailangan, it should be a professional conversation, sticking on the results, but being mindful also of the humanity, no? Yung pagiging tao nung kausap mo, di ba, na ano bang pananaw mo? Bakit hindi mo ba na-achieve yung target? So, I think you can add a lot of insights about that topic also, pare. Alright. I think dyan sa huli niyan, yung feedback is, well, bigay ka ng feedback sa team mo, bigay ka ng feedback dun sa team members and all. Pero siguro as a leader, bigyan mo rin ng feedback yung sarili mo, no? Tama. Kasi Ay, yung objective, yung goal, yung metrics, yung call it a task, call it a project, call it something, no? Ano bang tawag dyan? In a shared accountability. No? Minsan kasi naisip natin yung feedback, sige, bibigyan kita ng feedback. No? Sige, ito yung mga kailangan mong gawin, itong base sa feedback, ito yung mga, ito yung mga na-miss out mo, or ito yung mga na-hit mo. Pero nakakalimutan natin feedback yung sarili. Siguro may isang moment no, na maupo ka bago mo kausapin din yung team mo, no, or magbigay ng feedback, or even after magbigay ng feedback, i-check mo sa sarili mo ano naman yung ginawa ko para ma-achieve, or on some situations hindi ko na-achieve yung goal na sinet ko, no? Bakit hindi nasunod bakit base dito sa metrics ko hindi namin nakuha yung gusto namin, no? Again, sabi mo nga kanina, be kind on people, no? Stop on results, no? And again, you are part of the result, no? And again, ang like yung highlight dito, it's a shared accountability, and it's a shared responsibility between the leader and the team. No, hindi lang yan feedback. Bigyan ko kayo ng feedback. Ito yung mga gusto kong dapat ginawa nyo, dapat, di ba? Ang sa mapakinggan nun parang nung ibinigay mo sa kanila yung accountability nila at yung role nila at sinire mo sa kanila, no, sa team members mo yung dapat nilang gawin para makuha mo yung goal mo. Hindi ibig sabihin nun, wala na sa iyo yun. Hugas kamay ka na. Hindi pwede yun. Yung buong proseso, kasama ka nun, no? So, suporta, oo. and again, yeah, give them feedback, ask the right questions kung paano na hit or kung paano hindi na hit, no, based on on the metrics, no, based on the measurements. Pero at the same time, sa iyo rin as a leader, kasi at the end of the day, gusto mo ring mag-grow as a leader, no? Gusto mo ring makuha saan ako nagkulang ba ako, hindi ba timely yung pagpa-follow up ko sa kanila. Sabi mo again, balik tayo, kung sana nag-follow up ako after 3 days, hindi on the 5th day, baka mas napaaga yung pag-realign ko sa kanila, pagbaback on track ko sa kanila, doing what needs to be done, no? So again, feedback is feedback to them and also feedback to yourself, no? I-self-evaluate pa. You do a self-evaluation on kung anong nangyari. And at the end of the day, if if everything was a success, be proud of yourself also as a leader na naging part ka rin ng success, no? And you did your role as a good leader, as a great leader. Yung mga insights mo, bro, brings me to to add yung prompted me to add yung isang aspeto ng feedback is also documentation. Kara hindi tayo paulit-ulit, we don't reinvent the wheel. Lalo yung mga recurring occasions like Mother's Day, Valentine's Day. We improve, no, by documenting. Yung kanina binanggit namin ni Paring Donald yun, no? Make a list of what you did right and then make a list of what you can improve on. And then yung goal mo is like Mother's Day, usually kasunod niyan, Father's Day, di ba? In most parts of the world, no? Sabi mo nga sa inyo, iba no? Sa Pilipinas kasi June agad yung Father's Day. So, it's a great opportunity na yung natutunan mo ng Mother's Day, improve mo agad ng Father's Day, di ba? And then, yung comparison versus last year, performance versus last year, recognition na like for example, ngayong post-pandemic world, di ba? Ang laki nung nagbago. Ito, laliman natin ng konti. I hope you don't mind na mag-overtime na tayo ng ilang minuto lang, 3 minuto lang siguro. Pero it's to emphasize yung recognition mo. Kung inaasahan mo sa mga nasa front lines is execution, ang inaasahan nila sa iyo is yung deeper analysis of the results and giving them proper guidance, clear direction, preparation, support, strategy, no? And yung lahat ng kailangan nila mabigay mo no? For them to execute it properly. So importante ron yung pag-document
Para hindi tayo paulit-ulit. Kasi hindi natin pwedeng i-assume na yung mga tao mo ngayong taon, yan din ang tao mo next year, no? So, and again, the continuity of this powerful and I think impactful cycle of feedback, communication, no, and setting clear goals, metrics, and targets. More importantly, ang follow-through doon is, holding people accountable, measuring them, measuring yung nagbibigay sa atin ng empowerment to recognize those who perform, reward those who perform, challenge those who are in the middle, and respectfully hold accountable yung mga talagang hindi nag-contribute. For example, I'll give you an example. Ito, a recent conversation, tapos na Mother's Day, bro, di ba? Siyempre, may i-report yan. System-wide, no? 15% above last year, ganun. Well, sabi ko laliman nyo, yung 15% system-wide performance over last year, no? Sino yung mga nag-perform ng above 15%? Sino naman yung mga below 15%? Ibig sabihin, sa system-wide norm and trend, sino yung mababa doon? Sino yung mataas? Then talk to them differently. No? I-segregate mo, kumbaga, i-segregate mo nga ng meeting, pwede nga eh. 'Di ba? Para lang mas magkaroon ng kalinawan na from your end, nakita nila, alam mo kung sino nag-contribute, sino nagbuhat ng mas mabigat. 'Di ba? At nabiyayaan natin, na pabuyaan natin yung mga nagbuhat ng mas mabigat. Napaka-importante po noon, no? Kami ni Paring Donald, pareho kami nang galing sa service crew eh. From all levels of from rank and file hanggang sa maging leader ka, napakahalaga, no? That yung recognition is something that is really well thought of. Hindi yung basta mag-good job, basta mapalakpakan. Kasi ang habol talaga ng tao is purpose, growth, development, and eventually yung yung capability to say na I contributed, no? And I think that's the essence of setting targets, metrics, and goals. Sige, bro. Ano ko na, bro. Isa-segue ko na. Nag-overtime na tayo. Yes. But I think we Yeah, have to please. make room for our, of course, inaabangan din ng marami to, yung Resto Code for the Week. Napakasimple lang. Actually, it's the title of a book. But I think it's a great quote as well. It's measure what matters. No? Hindi lahat kailangan sukatin. Pero sukatin mo yung mga dapat sukatin. Lalo sa mga tao na inaabangan nila na, yung performance nila should be rewarded, recognized, commended, no, and giving feedback. Sa buhay ng tao, napakahalaga ng feedback. And feedback that is based on what really matters to people is something that people will really cherish and look forward to. So with that, bro, magpaalam na tayo mula dyan sa Australia. Bulunggong. Yeah. Bulunggong. Sige, bro. Parting words. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Again, another productive, another effective and efficient night with you, Coach. Marami akong natutunan. Yan. Mga may notes ako dito talaga. And yun nga, I think as a team, no, as a business, as a leader, as part of the restaurant industry, no, very important, no, na we set yung objective, we set yung clear targets, at meron tayong metrics, no. And at the end of the day, ang titingnan natin siyempre yung results, no. And the results can be great. Some results can be something that we need to improve on, no. Pero at the end of the day, ang kailangan natin doon is meron tayong learning. Kaya kailangan i-dokumento, kailangan maisulat natin kung yung sa experience natin, matutunan natin. Kasi again, magkakaroon ko ulit ng panibagong set ng objectives, another set ng targets, another metrics, no? Hindi natatapos yan, no? Running an operation. So again, at the end of the day, yung learning na yun, at lagi yung paborito ko to, will always add value to yourself as a leader, and will always add value to your company, to your team. So maraming salamat po sa inyo, and Aussie, Aussie, Aussie. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. 11:30 na po ng gabi. Pakakawala na natin si Paring Donald. And again, no, it's a welcome news that he will join our regular pool of co-hosts. The growing community of the Resto Coach. Looking forward to the 200th episode kung saan nagpaplano tayong mag face-to-face. No? Mangyayari yan, no, with Lord willing. Paalala lang po na tayo po ay nasa YouTube, at kung kayo po ay nag-enjoy, natututo, nakikiusap po kami ng mga coaches dito sa The Resto Coach and Coach and Share. Yayain po natin yung mas marami pang maging membro ng komunidad natin, yung Tuesday Habit natin. Because the more empowered and knowledgeable we are, the better the industry will be. So pagpatuloy po natin ang ating pagko-coach and share. Good night po, and God bless to everyone. Salamat po.